below 1 year old po? Meron po. Pwede po bang mag-conduct po ng interview about po sa kanya po? Sige po, tapos po tayo. Kasi hindi na po madala-dala. Sige po, okay lang po. Upo po tayo lang. Dito po. Ako po si Athena Villar. Isa po akong student nurse galing pong Arellano University and nandito po ako today para mag-conduct po ng health teaching regarding po sa nutritional intake po ni baby. So, pwede ko po bang malaman is ano po yung mga pinapakain po ninyo kay baby, if nagbe-breastfeed po ba or formula? Noong unang mga months, nagbe-breastfeed ako pero hindi kasi enough yung milk na pinoproduce ko. So, nag-formula ako. Pwede ko po bang malaman if ilang ml po ng bote po yung ginagamit po ninyo? Ang bottle is 60 ml. Ilang months na po si baby? 8 months po. Ilang kilo po siya? 6 kilogram. So sa mga nutritional intakes po ni baby, may alam po ba kayong may alam po ba kayo kung ano po yung mga dapat po na pinakain po niya or yung mga dapat po na iniiwasan po niya sa pagkain po? So far, wala naman. Pero ang sabi lang ay dapat puro liquid ang inumin ni baby. So, sa nutritional intake po ni baby, marami po siyang need po na dapat po equal din po sa month po niya since yan nga po, nasa infancy term pa lang po siya. So, unang-una po, meron po yung calorie. So, sa calorie, since 6 kilogram po siya, sa isang araw po kasi 98 kilocalorie po yung dapat po na i-intake ni mami. So, andito po, nakikita po dito yung ilang grams po sa isang calorie. So, since 6 kilograms po si baby, need po niyang mag-take po ng 648 kilocalories po ng 648 kilocalories po. And dapat po, yung 648 po na yun is galing po siya mostly from breast milk or sa formula po. And then later on, doon na po siya pwede mag-introduce ng nutrient-rich complementary foods po. Then sa proteins naman po, same with water po, pwede na po siyang mag-take po ng proteins and water sa 6 months pa lang po niya. And then, sa healthy fats naman po, importante din po na may nai-intake po siya na healthy fats kasi nakakatulong po to sa brain development po ni baby. So, dito po maganda po dito yung mashed avocado, yung mga full fat yogurts. Then, sa carbohydrates din po, dito po, maganda po dito yung mga iron-rich fortified cereals po, kaya na lang po ng rice or ng oats po, na pwede din pong sabayan ng fruits po, gaya po ng banana, ng apple, and pwede din naman po yung vegetable, gaya po ng patatas, ng sweet potatoes, then, or kalabasa din po, maganda din po siyang isabay dun sa rice po or sa oats po. Then, sa vitamins and minerals po ni baby, importante din po siya para po masupport po yung pagpa-prevent po ng deficiencies po niya. Kaya maganda po na mag-include po kayo ng mga pagkain rich po sa iron, kaya na lang po ng meats or ng legumes po, ng mga beans after 6 months din po. Then, importante po na din po na dun sa whole duration po ng first year po ni baby is continuously lang po yung pag-breastfeed po ninyo. Since yung breastfeeding po or yung formula po is nagko-contain po siya ng mga nutrients po na importante po sa growth ni baby. Then, paano po ba yung paglilinis po ninyo ng bottles po ni baby? Sa healthy fats naman po, importante din po na may nai-intake po siya na healthy fats kasi nakakatulong po to sa brain development po ni baby. So, dito po maganda po dito yung mashed avocado, yung mga full fat yogurts. Then, sa carbohydrates din po, dito po, maganda po dito yung mga iron-rich fortified cereals po, kaya na lang po ng rice or ng oats po, na pwede din pong sabayan ng fruits po, gaya po ng banana, ng apple, and pwede din naman po yung vegetable, gaya po ng patatas, ng sweet potatoes, then, or kalabasa din po, maganda din po siyang isabay dun sa rice po or sa oats po. Then, sa vitamins and minerals po ni baby, importante din po siya para po masupport po yung pagpa-prevent po ng deficiencies po niya.
Kaya maganda po na mag-include po kayo ng mga pagkaing rich po sa iron. Kaya na lang po ng meats or ng legumes po, ng mga beans after 6 months din po. Then, importante po na din po na dun sa whole duration po ng first year po ni baby is continuously lang po yung pagbe-breastfeed po ninyo. Since yung breastfeeding po or yung formula po is nagko-contain po siya ng mga nutrients po na importante po sa growth ni baby. Then, paano po ba yung paglilinis po ninyo ng bottles po ni baby? Nag-iingat muna ako ng tubig, tsaka ako ilalagay yung mga bote pagkatapos hugasan. So, sa pag-clean po ng bottles po ni baby, unang-una po, dapat po nag-hand wash po kayo before po ng preparing and also bago po kayo magpakain po kay baby. Dapat din po yung bottles po, yung nipples po ninyo or yung mga utensils po is nasa-sterilize po siya regularly. And dapat yung mga surfaces din po or yung mga feeding equipments po is nakiklean din po siya thoroughly. And also sa separation naman po ng mga bottles, maganda din po na kinikip po ninyo yung mga raw foods and yung cooked foods po apart po. Then, dapat din po yung mga utensils po and yung mga cooking boards po na ginagamit po ninyo is naka-separate din po. Then, dapat po yung mga breast milk po ninyo, since nagsistore po kayo, dapat nare-labelan nyo po siya ng day. And then, dapat po naro-rotate po yung mga breast milk po properly. Then, sa pag-chill naman po ng mga pagkain, if nagsistore po kayo sa room temperature lang po, dapat up to 4 hours lang po. Pero pag na-refrigerate naman po, pwede naman po siya up to 4 days. And then, pag na-freezer po siya, nakakarating po siya ng 6 months. Pero dapat po, hindi po kayo nagre-refreeze po ng mga breast milk po. And i-discard po ninyo yung mga unused milk po within 1 to 2 hours after feeding po kay baby. So, meron po akong flyer po dito if may mga additional infos pa po kayong gustong malaman, and also para po hindi po ninyo malimutan yung mga informations po na tinuro ko po sa inyo. Ay, saan po ba dito? Salamat. Yun na lang po, Mami. Thank you po. Thank you po. Sana po may natutunan po kayo, and wag na wag po ninyong kalimutan yung mga tinuro po ninyo, since importante din po na ma-keep po ninyo na healthy po si baby. Thank you. Thank you. Magandang araw po. Pwede po ba kayo matanong po saglit? Hindi na po. Meron po ba kayong anak? Meron po. Mga ilang taon na po siya? 2 years old na po. Pwede po kayong ma-interview po saglit. Madali lang po to. Hindi po. Salamat po. Hindi po. Salamat po. Well, po, ako po si Samantha P. Fulgencio, student nurse po ako sa Arellano University. Magtatanong lang po ako sa inyo ng konting question, and if ever po magbibigay din po ako ng mga konting advices para po maging malusog po at masigla lalo ang inyong anak. Sige. Start na po tayo. Pwede ko po ba malaman ang inyong buong pangalan? 2 years, tama po ba? 2 years old po kayo? May toddler po pala kayo. Picky eater po ba ang inyong toddler? Hindi naman. Mga ano pong mga pagkain po ang kinakain mo? Depende rin naman sa ulam namin. Minsan nag-meat siya, minsan nag-i-star kami, minsan gulay. So, bigyan ka lang po kayo ng konting advice na ang calorie po na tinitake ng ating anak na 1 to 3 years old po ay 1,000 or to 1,400 calories a day po. O pwede na din siyang sa 6.5 to 9 cups po ng milk. Nagagatas pa ba po ang anak, no? So, nagre-rice din po siya. Sa rice naman po, 3 to 4 cups of rice po, the whole day na po yun, ma'am. And then, sa proteins naman po, sabi nyo nga po, nag-mix po siya.
mas better po na yung protein niya is from lean meats or kaya po yung white meats, katulad ng mga chicken, ganun po. Pwede din po sa eggs. Nagtotofu po ba ang inyong anak? Minsan pag binulan namin. Minsan pag binulan namin. Okay po. Sa vegetable po at saka sa fruits, hindi naman po siya maarte. Okay po. Advice ko lang din po na maganda pong source ng fats ang avocados po. Okay po. Sa water po, nakakailang tubig po siya sa isang araw. Minsan nakakapaglo. Apat. Depende kung nauuhaw siya. Okay po. Sa water po is advisable po ang 46 cups po para hindi madaling ma-dehydrate ang ating anak. Makulit naman po ba siya? Masigla po siya? Okay po. Sa vitamins po, nagtitake po siya ng vitamins. Every morning. Mas nakakapaglaro naman po siya sa labas. Okay po. Magandang source po ng vitamin D ang araw. Okay po. Nagpapadentist po ba siya? Minsan lang. Pag po magpa-dentist po natin ng ating anak para po sa fluoride. Pagdating naman po sa pag-prepare niyo po ng foods, ano pong klase pong pag-prepare po yung ginagawa niyo? Minsan, pag marami kaming ulam, halo, pag sakto lang yung kanin, then kalahati ng pinalin ng isda, and kalahati ng gulay. Ganun. So, pag po nagpe-prepare po tayo ng food, mas maganda po na nagugas po muna tayo ng kamay. Tapos, yung mga bowls and utensils po natin, yung mga kutsara at tinidor po, yun po, nakahiwalay po siya and naka-store po siya sa dry places para po hindi natin maano yung bacteria. And then, dapat po naka-separate po yung raw meats at saka yung cooked meats para po hindi magkaroon ng contamination. And then, sa pag-cook naman po natin ng meats is kailangan po is fully cooked po siya. Huwag po natin gagawing raw or half cooked po yung mga ulam po natin. And then, paano po yung pag-i-store niyo po ng food? Pag titira, lagay sa Tupperware, tapos diretso sa halip. Within 2 hours po yan. Depende kung gaano. Minsan kasi pag ulam namin sa umaga, ulam na rin. Mas maganda po if i-chill niyo po agad siya or ilalagay sa ref within 2 hours po. Okay po. And mas maganda po if yung pagpapakain po natin sa bata is stress-free. Avoid po natin yung force feeding po. Okay po. Yun po. Itatanong lang dito po kung ano po yung mga challenges yung nafe-face nyo when you're feeding your toddler po. Minsan kasi pag hapon naglaro siya, puro candy ang kinakain. So pagkagabi, kukunti na lang ang kinakain niya. Minsan din niya in-obvious pagkain. So, iwasan na lang din po natin yung mga sugary Yun po. Yun lang naman po, ma'am. Thank you so much po sa inyong cooperation. Ano na po ako? Hindi po. Salamat po. Hindi po. Tao po. Kung sila? Yes, estudyante po from Arellano University. Pwede po ba namin kayo ma-interview? Pwede naman. Meron po ba kayong anak na 4 to 5 years old? Meron po. Okay po, so okay lang po bang interviewin po namin muna kayo sa saglit lang po? Pwede po. Tuloy po kayo. Thank you so much po. Upo kayo. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin sa interview na po ito. So, umpisa na po natin siya. So, pakilala ko lang po sarili ko. Ako nga po pala si Aiki Sharing Girodillas. I'm from Arellano University po. Tapos nagkakandak po kami ng interview po para po tulungan yung mga tulad yung parents na may anak na mabigyan sila ng yung mga anak nila ng tamang nutrition po. So, tanong ko lang po, if yung anak niyo po ba ay picky eater po? Hindi naman. Hindi naman po. So, ano po yung madalas niyong kinakain sa pang-araw-araw po, tsaka sa mga baon po? Fried foods, hotdog, gano'n. So, ano ko lang po pala is, kapag nagka-calories po tayo, yung mga binibigay po natin calories, ang advisable po is 1,000 to 200 po, to 1,600 kcal per day po. Or kung ano po natin siya is mga 2 to 3 cups of rice lang po para sa isang araw.
And then, ito po is nababago po siya depending po sa activity. Makulit po ba si baby? Sakto lang. Okay po. So, kung ano po is nagbabago po siya based po sa kung gaano po ako ulit. And then, sa mga protein po is advisable po na mag-lean meats po tayo. Yung mga lean meats po, ito po yung mga breast chicken po. And then, also po is mga eggs na kesa po hotdog po yung sabihin, yung ipabaon po natin. I prefer po na i-eggs na lang po natin. Then, mga tofu po. Maganda po na yun na lang po yung ipabaon natin. And then, gumagamit po ba kayo ng butter? Hindi. Okay? So, kung gumamit po kayo ng butter, I advise po na smooth nut butter na lang po ang gamitin natin. And then, sa fats po, kumakain po ba ng mga isda si baby? Oo, nakakita. Okay. So, kung kumakain po ng isda, I recommend po na mga bangus or tilapia po. Yun po yung mga magandang kainin. Then, avocado po. Then, kapag mga dairy naman po, I advise po na mga yogurt, butter, tsaka whole milk po. Gatas po. Nagagatas pa naman po siya, right? Nagagas pa rin. Po, kung naggagatas po siya, advisable po na 2 cups a day po ang natitake niya. And then, vegetables po. Alam po natin na vegetable talaga ang pinakamaganda. And then, ano po natin, avoid po natin yung mga trans fat food. Ito po yung mga fried foods na po, tulad ng hotdog, nuggets, and then mga processed snacks, tulad ng mga zesto, biscuit. If kaya po na mas mga sandwich na lang po yung ipabaon natin kesa po mga ganong kind of snacks. And then sa carbohydrates po, I recommend po ng mga whole grains po, mga brown rice. And then sa breakfast po, kaysa po mga tinapay lang, mga oatmeal na lang po, mga overnight oatmeals na lang po ang ibigay natin. And then, fruits po, yun talaga yung the best. Fruits, vegetable, tsaka iwasan po natin yung mga refined sugar, tulad ng mga candies, ice cream, yun, iwasan po natin siya. And then, water, 5 to 8 glass lang po a day. Tapos, vitamins, lumalabas po ba siya? Pangalawa. Advice po na lumabas po siya lagi kasi it's a good source po of vitamin D. Then, sa naman po, food safety po, mga pag-aayos po ng pagkain, make sure po na malinis po yung kamay natin kapag nag-handle po ng food ni baby. And then, lagi po nating banlawan yung fruits, vegetable, bago po ibigay sa kanila. Then, separate po natin yung mga raw, tsaka yung mga cooked, tsaka yung wet and dry. Make sure po na hindi po sila magsasama para hindi po magkaroon ng contamination. And then, sa cook po, fully cooked po, avoid po natin yung mga half cooked po. Then, chill natin sila within 2 hours po. And then, sa naman po, para po maano po yung baby na kumain, avoid po natin na i-force feeding sila or yung pilitin silang kumain. Kasi medyo nagkakaroon po kasi ng negative impact sa kanila sa pagkain. Then, pag po is bigyan po natin sila ng stress-free and positive environment. Encourage lang po natin sila pero wag natin silang i-force. And then, ang pinakamaganda po is i-promote natin yung self-feeding po. Hayaan po natin silang kumain gamit ng mga small utensil po and then mga finger foods. Kasi medyo magulo po siya, yes po, pero nakaka-help po siya kasi sa motor skills po and development nila. Tsaka also lastly, be a role model po para pag nakita niya po kayo kumakain ng mga ganong foods, isipin niya rin po is okay po. Yun lang po. So, maraming salamat po sa pagkikinig po sa mga health teaching po. Sana may natutunan po kayo. Meron po ba kayong mga katanungan? Wala naman po. Thank you so much po. So, pwede na po. Thank you po. Alis na po ako. So much. Magandang umaga po, ma'am. Pwede po ba namin dyan nakakabala sa akin? Pwede naman po. Kung meron po kayong anak na 64 years old na? Meron po. Pwede po ba namin dyan ma-interview? Tungkol lang po sa mga nutrition ng bata. Pwede naman po. Tuloy po kayo. Sige po, maraming salamat po. Dito po upo po kayo. Okay, so yung anak niyo po ba mapili po sa mga pagkain? Hindi naman po. Lahat naman po ng hinahain ko is kinakain naman po. Katulad po ng Ng processed food, tapos isda po, ganoon po. Okay po. So, ang recommended po kasi na kainin po ng mga bata na nasa edad 6 to 11 years old ay dapat bawal po sila sa mga processed foods. Mas makakabuti po sa kalusugan nila kung ang mga kakainin po nila ay yung mga matataas or mataas ang sustansya katulad ng sa protina po
mga lean meats or yung mga meats na hindi po masyadong mataba, katulad, at saka eggs, yung mga yun po, and tofu or mga nuts or mani. Tapos sa fats naman po, iwasan po natin yung mga mamantika po na pagkain. Mas makakabuti po sa kanila yung fats na galing po sa mga prutas. Sa tubig naman po, dapat nakakainom po sila ng 6 to 8 cups a day. Tapos, iwasan po natin yung mga juice po, iwasan po natin ipainom sa kanila. Mas makakabuti po na gatas ang ipainom po natin sa kanila. Ang recommended po na mainom po ng mga anak po natin na nasa edad 6 to 11 is 2 to 3 cups a day po ng gatas. Sa naman po, sa preparing of food niyo po, kamusta naman po kapag nagpe-prepare po kayo ng kain? Yung pagpe-prepare lang po is kung ano po yung available lang po dyan is yun lang po yung nahain lang po. Okay po. So, mas maganda po siguro, naturuan po natin yung mga anak natin na magbukas po ng kamay bago at pagkatapos kumain para din po sa hygiene nila. And then, yung mga boxes po nila kapag pumupunta po ng school, matuto po silang ihiwalay po yan sa mga hindi pa po nagagamit na utensils po. And then, yung sa pagluluto po, make sure po na naluto po ng maayos at saka ng maigi po. Para po maiwasan din natin ng cross-contamination at hindi po magkaroon ng bacteria ang kinakain nila. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat.